So, welcome back for another video. In this video, guys, malinaw naman sa aking title na ang isi-share ko po sa inyo is si CashGuard Loan App na this year 2025 lang din nagkaroon ng release tong loan app na ito, which is masasabi din natin na isa siya sa instant loan app po that we can download the app, we can apply the app, and we can get the cash loan offer po sa atin. Well, another instant loan app po na pwede na naman po sa lahat, wala naman po siyang income proof na hinihingi. Everybody can apply dito. Well, in fairness naman sa loan app na ito, no, consistent yung offer niya talaga sa atin. Very instant talaga yung approved loan offer niya dito. Mataas siya magpautang. Pero silipin natin muna, no, kung magugustuhan ba natin yung loan details niya, lalo na yung interest rates niya. Nasubukan ko na siya nung bagong release pa lang tong loan app na ito. Wala pa siyang gaanong reviews. As in, bagong-bago pa lang siya. Kasi akala ko fly by night itong loan app na ito. Which is, guys, nagkamali ako doon. Kasi after now po, namamayagpag pa din po itong si CashGuard Loan App. Ang dami niya ng reviews, mataas yung ratings niya, ang dami niya ng downloads, nasa 1M plus download na po itong loan app na ito. So, ibig sabihin, madami nang nakapag-try po dito. Pero ang tanong dito, guys, maaasahan na ba natin ngayon itong si CashGuard Loan App since nagkaroon siya ng update din last August 2025, where it is what it is nga, nagkaroon nga talaga siya ng update. And don't worry naman, guys, not auto disbursement itong loan app po na ito, no. We have the right to choose pa din kung gusto nating mangutang dito. Well, in fairness naman sa loan app po na ito is mataas po siya magpautang talaga. Well, kung makikita nyo dito, guys, nagkaroon nga po siya ng talagang update, no? Kasi the first time and then the last time, nung na-try ko po kasi itong si CashGuard Loan App po, nagpapautang po siya ng up to 25,000 pesos according sa ads niya sa Google Play Store. Ngayon po, nagkaroon na siya ng elevation ng kanyang loan offer po. Nag-offer na po siya up to 60,000 pesos. Wow. But doesn't guaranteed ha, subject for approval pa din po yun. Depende po yun sa eligibility po natin upon application. Well, after now naman, good to know na itong si CashGuard Loan App po, na under po kay Fastcoin Lending Corporation po, is SEC registered pa din po siya. License to operate pa din po siya. Nasa list of recorded online lending platform pa din po siya ng Security Exchange and Commission. Well, hindi ko na talaga mo sa kalain na mamamayagpag talaga itong si CashGuard. In the long run pala, after now talaga, nag-e-exist pa din ito. Imagine ha, from February 2025 lang ito na-release, and after now, after this moment, talaga namang active na active pa din ito. At alam ko, visible na sa inyo to, no? But guys, no, i-share ko sa inyo this time, nasusubukan ko ulit siya for the second time for you to have an idea sa mga hindi pa nakapag-try dito, no? Para aware kayo at bigyan kayo ng idea ano nga ba yung meron sa loan app na ito. Ako na po yung mag-take ng risk dito for all of you, no? Yes, stay tuned and keep watching. So, dindownload ko po yung app. So, open natin. And then here po, I need to agree their permission or privacy statement po dito na nakalagay po dito, guys, no? For me to have the access sa app po dito kasi hindi po ako makakapag-apply kapag hindi ko po siya i-agree. So, in-agree ko po siya. Then here, guys, nandito na po ako sa pinaka-dashboard po ni CashGuard Loan App, which is dito naman po, ang offer niya sa akin is meron po siyang loan amount na up to 10,000 pesos. Kapag mga new borrower pa lang po tayo talaga naman, ito muna yung mga paunang offer niya. Pero huwag muna tayong mag-rely dito kasi malalaman naman natin yan kapag meron na tayong loan summary dito. Well, click ko po itong apply now, and then here po, I need to input my mobile phone number and then get the verification code na isa-send po nila sa mobile phone number po natin. And then click lang natin yung privacy policy and then click natin yung continue. And then here po, mag-create po pala ako ng 6 to 15 characters po of password po. Pero di naman siya masyadong mahigpit sa password, guys. Kasi kahit weak yung password na ilalagay natin, kung isang number lang na 6 digit is mag-go pa rin siya. Para sa akin, weak yon. But anyways, kinontinue ko pa din po siya. And then, nakalagay dito sa baba, may feature product loans siya dito na 8,000 and then yung products of 8,000. So, hindi ko na siya masyadong pinapansin dito. Kasi malalaman po natin yan na pan-application naman. So, kinlik ko po itong apply now. And then, here po, I need to input or I need to fill up po itong personal information po nila sa akin. And then, dito po sa baba, guys, no, under ng personal information, meron po silang nakalagay dito na email, second phone, and then social account. So, medyo nanghingi sila ng mga ganitong details sa atin, lalong-lalo na itong si social account. So, ito po yung nakapaloob sa social account po. So, pipili lang po tayo ng kahit isa lang naman po dyan. Andyan si Facebook, Viber, WhatsApp, Skype. So, for me, I choose my WhatsApp. And then, we need to input kasi our mobile phone number din dito. Kaya pag-isipan yung mabuti ha kung gusto nyo mag-try dito. Well, second application process po is the contact information po. Tatlo po yung hinihingi po nilang character reference po dito. At ito po ay magdidirect sa ating phone book list po ng ating phone. Hindi siya kailangan i-manually fill up. After po providing this one is the work information naman. So, dito po walang nakalagay naman kung tayo ay unemployed or students or employed individuals. We only just need to fill up their company address or company details po. So, for me, wala naman akong company. Nilagay ko lang ng na. Kailangan pa rin kasi natin, no, mag-provide nito. Kahit wala po tayong trabaho, ganun siya. Well, after po nito is the facial recognition na po. So, magsa-selfie lang po tayo dyan. And kapag successful naman po yan, this is followed by our
ID information, ito po yung mga IDs po na hiningi po nila. So kahit naman isa po dyan, meron siguro tayo niyan. Lalong-lalo na itong national ID at PhilHealth. For me, I choose my PhilHealth ID lang po. And then right away guys, we need to fill up the ID details that they need dito, like our ID number, our full name, yung mga ganun lang po. And then of course, pipicture na din po natin yung ating ID. And then right after po nito, nandito na po tayo sa loan products po ni CashGuard po. And so far guys, sa application ko before, ganito din yung format niya. Ang pinagkaiba lang ngayon, no, medyo mataas po yung offer niya ngayon compared before. Na dati kasi limited lang yung offer niya, nililimit niya lang sa 3,500. So ngayon, medyo tumataas na, meron na siyang mga new plan, meron din siyang cash plan. So iba-iba, no. Pero for you to have an idea, kinli ko po itong new plan niya na merong 6,000 to 24,000. So click lang natin yung evaluation and then magka-countdown po siya. So while waiting, we can input po our withdrawal method dito sa baba. Ito yung sinasabi ko sa inyo na don't worry naman, hindi siya auto-disburse kasi nga wala pa tayong withdrawal method na binibigay. So ito po yung nakapaloob doon sa new plan nila. No, nakabundle siya guys. Tatlong cash plan products, cash plan X, S, at saka C. So ang pwede nating utangin dito per cash plan po is 4,000 pesos. Before 3,500, ngayon naging 4,000 na. So huwag tayong pindot ng pindot dito, no? Kasi may mga details tayo na kailangan malaman dito before proceeding to the disbursement kung gusto nating mangutang dito. Kasi ganito yon. Click lang po natin yung view details dyan sa may gilid or yung arrow na nakaganyan po, no? Lalabas po dyan yung loan information natin na within 7 days to pay po yung payment po natin dito, and then 4,000 yung loan amount po, no? And then yung amount ma-receive natin dito is hindi po siya buo. So 4,000 pesos guys, meron silang ibabawas po na 1,600 pesos of management fee po na tinatawag. And for you to have an idea guys, ito po yung management fees po nila. Ang daming mga fees po. Kaya nag-total po siya ng 1,600 pesos. Yung 1,600 pesos ay ma-minus siya sa 4,000, kaya po ang ma-receive na lang natin sa 4,000 is 2,400 pesos. And within 7 days to pay. So imagine ha, tatlong cash plan na bundle tong offer nila sa atin. So kung tatlo sila, sabay-sabay nating ni-loan, so paldo po sila sa interest rate, diba? Luging-lugi po tayo dito sa ating matatanggap na lang, and then knowing na 7 days to pay siya, hindi siya po matatanggap. Well, tatanungin kita this time naman, siguro nalaman mo na at nakita mo na rin naman yung updated loan offer niya po ngayon, interest rate, magkano yung matatanggap, lahat ng loan info dito na i-share ko na sa inyo. Gusto mo pa rin bang mangutang dito? Kasi for me, no, it's a no talaga. Hindi ko po mararecommend yung mga ganitong pautang po na imbis na makakatulong sila, no, parang lulubog lang tayo dito sa utang guys. Kahit sabihin mo nang makakautang naman talaga, yes, makakautang tayo dito. Pero, okay lang ba sa'yo yun na medyo mataas yung hinihingi nila sa'yo? Though wala akong magagawa ha kung gusto mo pa rin siyang itry. Pero at least sabihin kita ng heads up dito, nagkaroon ka na ng idea, naging aware ka na sa kanilang loan offer. It's up to you still kung gusto mo pa rin umutang dito, no? At least I did my part to share it with you. Well, sino sa inyo dito ang nakapag-try dito kay CashGuard Loan Up noon hanggang ngayon? Paki-comment down below po para aware din po yung iba nating viewers regarding this loan up na talaga namang visible sa atin ngayon, lalo sa ating social media accounts. Talaga lang siya nagpa-pop up dyan. So don't worry, palagi naman po ako mag-a-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!